Hi everyone, kumusta po kayo? Happy Friday sa inyong lahat. Happy dahil bukas ay weekend na naman. And I hope maayos at mapayapa nating mairaos ang mga weekends natin. Finally, sinasabi ng Tagaytay Police na case closed na yung nangyaring pamamaslang sa 3 tao sa Lake Hotel sa Tagaytay City na kung saan isa nga rito ay yung Australiano na 57 years old at yung kanyang partner na Pinay na Australian citizen na rin na 55 years old, kasama yung daughter-in-law ng Pinay na sinasabing nasa 30 years old. Nung lumabas kasi sa balita na meron na silang person of interest na later on ay naging suspect na rin nila yung sinasabing dating nagtatrabaho mismo dun sa Lake Hotel na dating pool cleaner ng hotel na yon. Maraming pagdududa ang mga netizens dahil iniisip na nila na fall guy lang yung suspect na ipinakilala ni Lieutenant Colonel Kapagkuan at Tagaytay Mayor Abraham Tolentino. Iniisip kasi ng ibang netizens na dahil na pressure lang itong si Lieutenant Colonel Kapagkuan nung winarningan siya ni Mayor Tolentino na within the specific time na binibigay niya ay meron ng maipresentang suspect ang Tagaytay Police. At bago nga matapos yung 7 araw na warning na ibinigay ni Mayor Tolentino ay inilabas na nga nila itong sinasabing suspect na si alias Ronel. Noong una, ang sinasabing motibo ng suspect na ito kaya niya ginawa yung krimen ay dahil sa paghihiganti. Kumbaga dahil ayon nga sa kwento, hindi naging maganda yung dismissal nitong suspect na ito dito sa Lake Hotel. Nahuli daw kasi ito na nagnakaw na naging dahilan para tanggalin siya sa kanyang trabaho. Pero sumama daw ang loob nitong suspect dahil yung back pay na hinihingi niya nung tinanggal siya ay hindi daw ibinigay nung management ng hotel. At dahil nga daw dito ay naisipan niyang maghiganti. At ito ngang krimen ang ginawa niya bilang paghihiganti. Pero kung iisipin natin, parang talaga namang imposible na paghihiganti at ginawa niya ito sa mga taong walang kinalaman dun sa naging problema niya sa management ng hotel. So ngayon, finally, medyo maliwanag na nung naging detalye ng investigation ng Tagaytay Police. So ayon nga sa kanila, dumaan nga sa bintana itong suspect. Pumasok siya sa bintana ng kwarto ng mga biktima na may dala siyang patalim. At dito nga niya isinagawa yung krimen. Ginilitan niya sa leeg yung Australiano na si David Fisk at iginapos ang kamay at paa ng 2 babae na sina Lucita Cortez at Mary Cortez. Tinakpan din niya ng masking tape ang mga bibig nito at ang naging sanhi ng pagkamatay ng 2 babae ay asphyxia or kawalan ng oxygen na naging dahilan ng kanilang kamatayan. So sa mga backtracking na ginawa ng kapulisan ng Tagaytay, meron silang mga nakuhang mga videos na kung saan makapagpapatunay ito na itong suspect na hawak nila ang siya talagang gumawa ng krimen. So una nilang ipinakita ay yung video na kung saan naglalakad itong suspect, sinasabing alas 6 ng umaga ito. Pagkatapos niyang gawin yung krimen sa hotel, siya ay nakuna na naglalakad. At dito sa video na ito yung masasabi nating literal na nonchalant. Kumbaga talagang wala siyang pake, relax na parang wala siyang ginawang krimen at hindi niya pinasta yung 3 biktima. Makikita rin daw dito sa video na ito na kung saan ma-identify siya dahil sa suot niyang short pants. Meron din kasi siya isang picture na kung saan nung nagtatrabaho pa siya sa hotel, nagamit niya ang parehong short pants na suot niya nung araw na ginawa niya yung krimen. At maliban dito, nakunan din at nakita sa CCTV na yung sapatos na suot-suot niya habang naglalakad nung umagang yon ay ang kaparehong rubber shoes nung Australianong si David Fisk na sinasabing ang nawawala at ninakaw nga nitong suspect. Sa isa pang video, nakunan din siya na kung saan sa kanyang bagong pinapasukan ay nakita sa CCTV na inaayos-ayos niya yung suot niyang relo. At itong relo na ito ay katulad ng sinasabing suot na relo nung biktimang si David Fisk na nawawala rin nung araw na matagpuan yung mga bangkay ng mga biktima. So ilan ito sa mga bagay na sinasabing ninakaw nitong suspect. Aside dito sa sapatos at sa relo, nakuha din yung ibang mga alahas na sinasabing nawawalang alahas ng mga babaeng biktima. Nakuha daw ito sa bayaw nung suspect. So siguro doon niya iniwan or baka isinangla niya doon or ibinenta nga niya doon sa bayaw niya at doon nga nakuha itong mga alahas na ito na additional evidence dahil ito ay pag-aari ng mga biktima. Ayon din kay Tagaytay Mayor Abraham Tolentino, lulong sa bisyong online gambling or online sugal itong suspect na ito. At hindi lang yon. Kung parang wala lang sa kanya yung ginawa niyang krimen, baka lulong din ito sa illegal na droga. Kasi kung iisipin natin, 3 tao yung ginawan mo ng krimen.
na pinaslang mo. Parang hindi na normal na yung ikinikilos mo matapos mong gawin yung krimen ay parang wala lang sa iyo, na parang wala kang ginawang masama at parang walang nangyari. Pero dun sa video kasi, makikita, sinasabi nga, na relax siyang naglalakad, hindi siya natataranta, parang wala lang sa kanya yung ginawa niyang krimen. Napakasama nung ginawa niya. Hindi niya na inisip na 3 buhay ang kinuha niya. 3 buhay na hindi naman niya kilala, na wala namang ginawang masama sa kanya, at 3 taong walang kalaban-laban ang tinanggalan niya ng buhay. Dahil lang sa sariling interes niya at dahil gusto niya lang nakawan yung mga biktima. Pwede naman siguro na ninakawan na lang niya at hindi niya na pinatay. At dahil nga dito, hindi nakapani-paniwala yung sinasabi niya na paghihiganti ang dahilan kaya niya ginawa yung krimen. Ang totoong dahilan talaga nito ay pagnanakaw. Dala ng pangangailangan niya sa kanyang bisyo, kaya niya ito nagawa. At dahil dito, sasampahan siya ng kasong robbery with multiple homicide. Dapat lang din talaga na mabulok sa kulungan itong taong ito dahil sa walang awang pagpaslang na ginawa niya dun sa 3 niyang biktima. Ayon din mismo kay Tagaytay Mayor Abraham Tolentino, hindi masasabing fall guy itong suspect na ito dahil unang-una, inamin niya mismo yung ginawa niyang krimen. Sa kanyang sinumpaang salaysay, idinetalya niya kung paano niya ginawa yung krimen at kung bakit niya ginawa yung krimen. Yung mga ganitong klaseng tao talaga ang masasabi ko na wala ng karapatan dapat na mabuhay pa sa mundong ito. Mga inosenteng tao na walang kalaban-laban ang ginawa niya ng krimen dahil lang sa pagka-addict niya sa sugal. Malamang hindi lang pagka-addict sa sugal ang meron ng taong ito, kung hindi malamang addict din ito sa illegal na droga. Dahil kumbaga, demonyo na yung pag-iisip niya nung ginawa niya yung krimen. Hindi ito kayang gawin ng isang taong normal. Ipinahiya pa niya ang bansa natin sa international community dahil ang biktima dito ay isang Australiano at isang Pilipina na Australian citizen. Kahit pa sabihing isolated case lang ang nangyaring ito, hindi pa rin ito maganda sa mata ng international community, lalong-lalo na kung kaligtasan ng mga turista ang pag-uusapan. Kaya dapat talagang maparusahan ang taong ito. Hindi lamang para magbigay ng warning sa iba pang mga tao na may balak din gumawa ng mga ganitong klaseng krimen, kung hindi para rin ipakita sa international community na hindi natin binabaliwala ang mga ganitong klaseng krimen. And this is all for now mga kaibigan. Kudos sa Tagaytay Police at kay Tagaytay Mayor Abraham Tolentino sa mabilis na aksyon nila dito sa krimen na ito at nahuli nila agad yung taong may gawa ng krimen. Nang sa ganon kahit papano, mabigyan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima. Once again, maraming salamat ulit sa inyong panunood. Enjoy your weekend everyone. Have a safe weekend. Amping mo kanunay and God bless.